Pumasok na ang year-end bonus ko ₱1. Tinitigan ko ang mga numerong iyon ng buong 1 minuto. Walang galit, walang hinanakit, at wala man lang kahit anong reaksyon. Sa loob ng 3 taon, dito sa kumpanyang tinatawag na Huiwang Tech. Naging parang asno akong piniringan ng mga mata, na walang tigil sa pag-ikot sa isang sistemang tinatawag na ARC. Umaga't gabi akong nagpakakuba rito. Ang ARC, ito ang pundasyon ng lahat ng negosyo ng kumpanya. Mula sa pinakailalim na istruktura hanggang sa pag-update ng bawat module. Bawat linyang bumubuo sa code nito, lahat yan, ako lang mag-isang nag-type. Para itong anak na ipinagbuntis ko ng 10 buwan at ibinigay ang lahat ng dugot pawis ko. Pero ang boss kong si Suya, kasabwat pa ang presidente ng kumpanya na si Ye Yuan, sila ang mismong nakakapit sa anak kong ito. Para sipsipin ang dugo nito, parang mga linta. Agad kong binuksan ang OA system ng kumpanya. Itinapat ko ang cursor sa pindutan para sa resignation. Ang malamlam na liwanag ng screen ay tumama sa mukha kong wala ng bakas ng sigla. Pinindot ko ang submit button. At sa parteng humihingi ng dahilan kung bakit ako aalis. Iisang bagay lang ang isinulat ko personal na dahilan. Nang matapos ang lahat ng ito, pinatay ko na ang computer sa harap ko. Inayos ko ang backpack na 3 taon ko nang ginagamit, na sa sobrang luma ay halos hindi na makita ang orihinal nitong kulay. Tumayo ako. Ang buong tech department ay walang katao-tao. Tanging ang pwesto ko lang ang may natitirang ilaw. 3:00 na naman ng madaling araw. Sa nakalipas na mahigit 1,000 gabi, ganito palagi ang eksena. Parang multo akong lumabas ng building. Umihip ang napakalamig na hangin sa mukha ko. Huli na nang mapansin kong nanginginig na pala ako. Ang lamig-lamig na pala talaga ng taglamig ngayon. Kinabukasan, 9:00 ng umaga saktong dumating ako sa kumpanya. Dumiretso ako sa opisina ni Suya. May hawak siyang isang baso ng mamahaling kape. At parelax-relax lang na nag-scroll sa phone niya. Nang makita niya ako, nagkasalubong ang mga kilay niya. Xiao Fan. Na-fix mo na ba yung urgent bug kagabi? Director Su. Magre-resign na po ako. Xiao Fan, nag-iinarte ka na naman ba? Dahil ba to sa year-end bonus? Alam ko namang medyo maliit ang ₱1. Pero bilang bata pa, dapat lookan mo naman ang pananaw mo. Nasa kritikal na yugto ng paglago ang kumpanya ngayon. Kailangan nating lahat maghigpit ng sinturon para malagpasan ang mga panahong ito. Nakikita ko ang lahat ng hirap mo para sa kumpanya. Nakikita namin yan ni President Ye. Sa tingin mo ba pababayaan ka namin? Bumagsak ang tingin ko sa nagniningning na relo sa pulso niya. Iyon yung relong binili niya noong nakaraang buwan, matapos akong magpuyat araw-araw ng kalahating buwan para makakuha ng milyon-milyong pisong proyekto ang kumpanya. Isang maliit na regalo para sa sarili niya. Habang ang bonus ko sa proyektong iyon ay ₱500 sobre bilang outstanding employee. Gusto ko na pong magpahinga. Sige, kung ganyan ka nakapagod, bibigyan kita ng ilang araw na day off. Magpalamig ka muna ng ulo. Pag-isipan mo tong mabuti. Bumalik ka na lang sa trabaho kapag malinaw na ang isip mo. Pero babalaan na kita. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Itong proyekto at itong kumpanya. Tatakbo pa rin kahit wala ka. Sa labas, nagkakagulo ang mga fresh grad galing sa mga top universities para lang makapasok dito. Pila-pila sila dyan. Bakas ang gulat sa mukha ng HR nang makita niya ako. Pero matapos niyang matanggap ang tawag mula kay Suya, biglang naging malamig at formal ang pagtrato niya. Tahimik lang akong sumunod sa buong proseso hanggang sa huli, doon sa form para sa turnover at pag-alis ko. Pumirma ako ng sarili kong pangalan sa loob ng handover document. Ang isinulat ko lang ay ang basic na operation guide ng ARC system. Tungkol naman sa totoong core architecture nito. Yung 3 layer ng nested na underlying logic, na mismong mga kamay ko ang nag-code. Yung unique na encryption key algorithm na hindi ko kailanman ni-report, at para maiwasan ang code leak. Yung mga itinanim kong sandamakmak na backdoor at time bomb ni isang salita, wala akong binanggit. Dugot pawis ko to. Hindi sila karapat-dapat na magkaroon nito. Pagkatapos kong asikasuhin ang lahat ng resignation papers, bit-bit ang karta na iyon na naglalaman ng kakaunti kong personal na gamit. Naglakad ako palabas ng office building na ito. Tumingala ako, at pinagmasdan ang nagtataasang glass building na ito. Sa paningin ko, isa lang itong puntod na malapit ng gumuho.
Pagkatapos noon, pumunta ako sa pinakamalaking real estate agency sa lungsod, at sinabi sa gulat na ahente. Ibenta mo ang bahay. Isa lang ang kondisyon ko. Full payment na cash. Mas mabilis, mas mabuti. Sir, ang ganda ng lokasyon ng bahay ninyo. Hindi nyo naman kailangan ibagsak ng ganito ang presyo. Maghintay pa tayo ng kaunti, siguradong may mas magandang buyer na darating. Kailangan ko ng pera ng mabilisan. Kailangan ko ng cash, para makaalis na ako sa bansang ito sa lalong madaling panahon. 3 araw ang lumipas, naibenta agad ang bahay. Isang malaking halaga na higit pa sa lahat ng inipon ko sa sweldo, ang pumasok sa bank account ko. Nag-book ako ng one-way ticket papuntang New Zealand. Makalipas ang 1 linggo, sa VIP lounge ng airport. Nag-send ako ng WeChat message sakay sa isa kong pinagkakatiwalaang katrabaho at kaibigan na si Suzuki. Pinakiusapan ko siyang pakainin muna ang pusa ko ng ilang araw. Nang makita ko ang reply ni Linmo, pinatay ko na lang bigla ang phone ko. Umugang ng malakas ang eroplano. Nagsimula ng yumandarang eroplano sa runway, ang lungsod sa labas ng bintana ay paliit ng paliit. Hanggang sa maging isa na lang itong malabong tuldok ng ilaw. Paalam na, sa mga taon ng kabataan ko. Paalam na, sa kulungang inubos ang 3 taon ng buhay ko. Simula ngayong araw, patay na ang taong nagngangalang Xiao Fan. Ang natitira na lang, ay isang bagong-bagong ako. Lumapag ang eroplano sa Queenstown sa New Zealand. Paglabas ko ng airport. Ang mainit na hangin ng tag-araw sa Southern Hemisphere, na may halong amoy ng damo at tubig ng lawa, ay sumalubong sa akin. Huminga ako ng malalim. At pakiramdam ko, lahat ng maruming hangin na 3 taon na ipon sa baga ko, tuluyan ng nahugasan at nalinisan sa sandaling ito. Umupa ako ng isang maliit na wooden cabin na may garden sa tabi ng Lake Wakatipo. Pagbukas ng bintana, asul na lawa at mga nakahanay na snow mountains agad ang bubungad. Nagsimula ako sa buhay na hindi ko kailanman naisip na mararanasan ko. Nag-aalaga ng mga bulaklak at nangingisda, nagjo-jogging tuwing umaga sa trail sa gilid ng lawa. Pakiramdam ko, nabuhay akong muli. Lumipas ang mga araw. Pagsapit ng 5 araw, sa bago kong foreign number, nakatanggap ako ng isang WeChat voice message mula kay Linmo. Halatang nag-iingat ang boses niya. At medyo natataranta pa, Boss Fan. Yung iniwan mong server maintenance document, bakit isang pahina lang ito? Kahapon kasi, biglang hindi makonect yung isang port sa CM system. Sinabi ko sa kanya na sundan lang niya yung document, at ayos na. Natahimik sa kabilang linya si Suzuki. Nai-imagine ko na, ang itsura niyang napapakamot sa ulo habang kaharap ang phone niya. Ang sarap talaga sa pakiramdam na manood lang ng ganitong gulo. Nagsisimula pa lang ang kaguluhan sa kumpanya. Yung mga maliliit na bug na madali kong naitago noon, ay parang mga kabuteng nagsusulputan isa-isa. Ngayong wala na ako na siyang nag-iisang system patch sa tech department. Problemang-problema ang grupo ng mga programmer na aligagang inuutusan ni Suya. Galit na sumigaw si Suya sa lingguhang meeting ng departamento, umalis lang si Xiao Fan. Wala ba kayong mga silbi? Isang maliit na bug lang, hindi nyo pa maayos. Ano pang silbi ng pagpapasweldo ko sa inyo? Sinubukan niyang ipasa ang code ko sa isang outsourcing company para sila ang umayos. Pero pagkatapos itong pag-aralan ng kabilang team ng 2 araw, ibinalik din agad nila ang trabaho. Ang rason, wala raw kumpletong system architecture diagram at underlying logic. Ibig sabihin, hindi nila alam kung saan mag-uumpisa. At kung basta-basta nila itong babaguhin, siguradong masisira ang buong sistema. Kaya doon na nagsimulang kabahan si Suya. Dahil dumating na ang totoong problema. Ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya. Biglang nag-error ang core data interface ng isa sa mga kilalang kumpanya. Tumigil ito sa paggana, kaya kalahating araw na natenga ang operasyon ng kabilang panig. Nagdulot ito ng malaking pagkalugi. Galit na galit ang CTO ng kliyente. Direkta siyang tumawag kay President Ye Yuan at nagbantang kakasuhan sila para sa breach of contract. At puputulan na rin daw nila ang lahat ng transaksyon sa hinaharap. Ang kontratang ito pa naman ang pinakamalaking pinagkakakitaan ng kumpanya ngayong taon. Dito na tuluyang nataranta si Suya. Nanginginig siyang kumatok sa opisina ng presidente. Ito ang unang beses na tumawag siya sa akin simula nang umalis ako.
Nang makita ko ang pangalan ni Suya sa screen, pinatayan ko siya agad ng tawag nang walang pagdadalawang isip. At saka ko siya binlock. Ilang segundo lang, may tumawag na namang unknown number. Pinatayan ko ulit ito at binlock. Mahigit 10 beses itong naulit, hanggang sa tuluyang nanahimik ang phone ko. Boss Ye, sigurado akong kagagawa nito ni Xiao Fan. Sinadya niyang sirain ang sistema bago siya umalis. Napakasama talaga ng ugali ng taong yan. Sinasadya niya tayong gantihan. Kuya Fan, may malaking problema. Yung bruhang si Su, umiyak paglabas ng opisina dahil pinagmumura ni Boss Ye. Galit na galit daw si Boss Ye sa loob ng opisina. Maghahanap daw siya ng bagong architect, at magbibigay ng 3 beses na mas malaki kaysa sa sahod mo dati. 3 beses na mas malaki. Napakayabang pa rin talaga ni Ye Yuan. Masyadong bilib sa sarili. Akala ba niya lahat ng problema sa mundo kayang solusyonan ng pera? Akala ba niya nabibili ang lahat ng tao? Na pwede siyang magpalit ng tao kahit kailan niya gusto? Nagkakamali siya, may mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera. Gaya ng sistemang ARC, na pinagbuhusan ko ng 3 taong pagod at pawis, at sa akin lang pagmamayari. Tumingin ako sa tahimik na lawa sa labas ng bintana at napangiti. Parating na ang bagyo, at nandito ako sa malayo. Pinapanood ang malaking pasabog na ito na ginawa para lang sa akin. Pang-8 araw dumating na ang araw ng paghuhukom. Umaga sa New Zealand, kasisikat pa lang ng araw. Nagsuot ako ng sapatos para mag-jogging sa gilid ng lawa. Napakasarap at napakalamig ng hangin na pumapasok sa baga ko. Nang kalagitnaan ng pagtakbo ko, biglang nag-vibrate ng malakas ang phone sa bulsa ko. Hindi lang isang tawag, kundi sunod-sunod. Huminto ako at inilabas ang phone ko. Parang alon na bumuhos sa screen ang napakaraming unknown number mula sa China. Pagkapatay ko ng isa, agad namang may papasok na bago. Sumabog din ang friend request ko sa WeChat 10, at umabot ng daan-daan. Iba-iba ang mga profile picture, pero nakakagulat na iisa lang ang sinasabi ng mga mensahe nila. Xiao Fan, parang awa mo na, sagutin mo yung tawag. Sir Xiao, tulong, babagsak na ang kumpanya. Boss Xiao, ako to, ang assistant ni Boss Ye. Baliw na si Boss Ye sa kakahanap sayo. Samantala, walang emosyon ko lang na ini-scroll ang screen ng phone ko. Hanggang sa makita ko ang isang voice message mula kay Linmo, na halos pumiyok na ang boses. Umiiyak pa siya habang nagsasalita, Kuya Fan, may malaking problema. Nalock ang ARC system. Kaninang alas 8:00 ng umaga. Bigla na lang namatay ang lahat ng computer screen ng mga tao sa kumpanya, tapos may lumabas na window. Isang linya lang ang nakasulat, hinihintay ang private key verification ng arkitekto. Lahat ng back-end data, lahat ng impormasyon ng kliyente, lahat ng business systems, hindi na ma-access. Paralisado na ang buong kumpanya. Unti-unting sumilay ang ngiti sa aking mga labi, hanggang sa mauwi ito sa isang malapad na ngiti. Ang pinakamataas na security protocol na ako mismo ang nag-set up para sa ARC ay na-trigger na, para maiwasang manako ang core data ng sistema o mahak ng iba tuwing matatapos ang isang quarter. Automatikong magla-lock ang system. Kailangan ko mismo itong i-unlock gamit ang aking personal na iris scan. Kasama pa ang isang dynamic private key na may 128 characters para sa 2-factor authentication. Bago ito ulit gumana para sa susunod na cycle. Ang security level na ito ay ginawa ko base sa military grade na security system. At ang tungkol dito, hindi ko kailanman sinabi kahit kanino. Binalik ko ang phone sa bulsa ko at nagpatuloy sa pagjogging. Pero malinaw na nabubuo sa isip ko ang nangyayari ngayon sa headquarters ng Huihuang Technology. Siguradong napakasaya ng eksena doon. Ilang daang empleyado ang nakatunganga at walang magawa sa harap ng mga patay nilang computer screen. Sumasabog na sa dami ng tawag mula sa mga galit na kliyente ang customer service department. Bawat tawag, parang bomba. Hindi ma-access ng mga sales agent ang mga kontrata, kaya panay ang yuko nila sa mga nagmumurang business partners. Hindi makapag-process ng bayad ang finance department. Paralisa ang buong cash flow ng kumpanya. At sa opisina naman ng presidente siguradong ngayon lang namutla ng ganoon si Ye Yuan. Siguradong para siyang isang nagwawalang leon habang sinisigawan ang namumutlang si Suya. Di ba sabi mo walang magiging problema? Di ba sabi mo tuloy ang operasyon kahit sino pa ang mawala?
Hindi ko po alam. Boss Ye, wala talaga akong alam. Wala siyang nabanggit na may ganitong system. Ang traidor na yun, mga hikbi at maya-maya, gagamitin ni Ye Yuan ang phone niya. O kaya mismong phone niya para tawagan ako. Pinagmasdan ko ang phone ko nang lumabas sa screen ang pangalan ni Ye Yuan. Kalmado kong pinindot ang mute button. Sige, tumawag lang siya. Hayaan mong maramdaman niya ang desperasyon ng walang matakbuhan. Iba't ibang numero na ang ginamit niya. Mula sa phone ng assistant niya hanggang sa landline ng front desk. Sunod-sunod din ang pagpasok ng mga text. Nung una, mayabang pa ang tono, Xiao Fan, sagutin mo to agad. Tapos naging desperadong utos, Xiao Fan, bumalik ka rito, mag-usap tayo. Huwag kang isip bata, hanggang sa mauwi sa nagpipigil na galit at pagbabanta. Isa tong commercial extortion. Binalaan na kita. Taken ka na ng legal team ng kumpanya. Isang krimen yang ginagawa mo. Relax lang akong tumakbo pabalik sa aking log cabin. Nagluto ako ng 2 golden sunny side up eggs. Kasama ang toast bread na may kaunting lutong at isang basong gatas. Dinala ko ang tray ko papunta sa hardin. Nakaharap sa asul na lawa at sa malayong snow mountain, kumuha ako ng litrato. Binuksan ko ang WeChat ko na halos sumabog na sa dami ng messages, at nag-post ako. Litrato ng masarap na pagkain at magandang tanawin. May caption na, New Life. Naka-hide ito sa group ng mga magulang at kamag-anak ko. Mga empleyado lang ng Huawei Technology ang makakakita. Pagka-post ko, binaba ko ang cellphone ko at hiniwa ang soft-boiled egg. Dahan-daang tumulo ang malagintong pula ng itlog parang isang aroganteng kapitalista. Na pinagpapawisan ng malamig ngayon. Nagsimula na ang laro. At sa pagkakataong ito ako ang gagawa ng mga patakaran. Ang post ko, parang malamig na tubig na ibinuhos sa kumukulong mantika. Sumabog bigla, hindi na tumigil sa kaka-vibrate ang cellphone ko. Mas lalong naging desperado sa pagtawag si Ye Yuan, pero mabilis niyang na-realize. Nablock ko na ang lahat ng numero niya. Kaya humanap siya ng ibang paraan. Ang unang tawag niya ay sa bahay ng mga magulang ko. Narinig ko ang nag-aalalang boses ni Mama sa kabilang linya. Fan anak, ano bang nangyari sa'yo? Tumawag dito sa bahay ang boss mo sa kumpanya. Sabi niya, may ginawa ka raw na malaking gulo at kailangan mo raw bumalik agad para ayusin yun. May masama bang nangyari sa'yo? Ma, wala to. Nag-resign na po ako. Nag-aaral ako ngayon dito sa ibang bansa. Medyo mahina ang signal dito. Dating boss ko yun, may konting di lang kami pagkakaintindihan. Ako na ang bahala rito, huwag na kayong mag-alala. Huwag nyo na ring sagutin ang mga tawag niya. Pagkatapos ay binaba ko ang tawag. Nanlamig ang mga tingin ko. Ang kapal ng mukha mong idamay ang pamilya ko, tandaan mo, babalikan kita dyan. Bukod pa roon, nakuha ni Soya, ewan ko kung saang lupalop niya nahagilap. Ang number ng ex-girlfriend ko para magpaawa at gamitin siya laban sa akin. Sinend sa akin ng ex ko ang screenshot. Ang voice message ni Soya sa WeChat ay punong-puno ng pag-iinarte at pagpapaawa. Kesyo daw mabait namang tao si Xiao Fan, kaya lang, masyado siyang padalos-dalos. Kausapin mo naman siya, huwag niya sanang sirain ang kinabukasan niya nang dahil lang sa galit. Pinareplyan ko mismo sa ex ko ng isang malaking pulang middle finger emoji. Sa huli, ginamit din ni Ye Yuan ang mga ipinagmamalaki niyang koneksyon. Para mahanap ang bagong number ko rito sa New Zealand. Pag-ring ng cellphone ko, nangingisda ako sa tabi ng lawa. Pagtingin ko sa screen, isang pamilyar na international area code. Alam kong siya na to. Kaya sa pagkakataong ito sinagot ko. Xiao Fan, anong kailangan mo? Pera, posisyon, sabihin mo na ang presyo mo. Boss Ye, huwag kang sumigaw na tatakot yung mga isda ko. Wala na akong balak magtrabaho ngayon, 1 milyong year-end bonus. Posisyon bilang Vice Director ng Tech Department. Pati na rin yung mga project bonuses na hiningi mo noon. Dodoblehin ko lahat yun. Basta bumalik ka lang ngayon na. As in ngayon din. Malaki nga pakinggan yung 1 milyon pero boss Ye. Mas malaki pa ang kinita ko sa pagbenta ng bahay ko. Pagkasabi nun, bago pa siya makasagot, binaba ko na agad ang tawag. Makalipas ang ilang sandali, nag-message ulit si Linmo. Ngayon naman, puro text at diretsahan. Una bumagsak ng 5% ang stocks ng kumpanya pagkabukas nito ngayong araw.
Pangalawa, nagpadala na ng demand letter ang ilang malalaking kliyente. Naghahanda na silang mag-file ng breach of contract. Ang estimated na danyo sa abot sa 9 digits. Pangatlo, yung mga tinatawag na top hackers na binayaran ng malaki ni Boss Ye, maghapon at magdamag na pinag-aralan ang firewall ng ARC system. Ang report nila, ang defense logic daw ng system ay isang closed loop mula sa ilalim. Maliban na lang kung pisikal na sisirain ang server, imposibleng mahak ito mula sa labas. Lahat ng ito asahan ko na. Saktong-sakto, tumunog na naman ang cellphone ko. Si Ye Yuan na naman. Sa pagkakataong ito, wala nang galit o pagbabanta sa boses niya. Ang natitira na lang ay ang basag na panginginig ng isang taong sukdulang gipit na. Engineer Xiao, humihingi ako ng tawad sa mga nangyari noon. Nakikiusap ako, bumalik ka na para tulungan ng kumpanyang malampasan ang krisis na to. Ikaw na ang magdikta ng kondisyon. Basta kaya ko gagawin ko. Kahit ano pa yan. Ah, talaga ba? Kahit ano. Pag-isipan ko muna. Hindi naman ako nagmamadali. Sa mga ganitong pagkakataon, mas lalo akong dapat maging kalmado. Gusto ko siyang magkandara pa sa sobrang taranta. At unti-unting ubusin ang lahat ng kayabangan at pasensya niya, habang nalulugmok siya sa kawalan ng pag-asa at pagdurusa. Dinala ko ang matabang pulang isda pabalik sa cabin, at masayang nagluto ng isang espesyal na hapunan na puro isda.